Kamusta po mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Kamanong po. Dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po, komentohan naman po natin mga katambay. Sa politika naman po. Sa politika, kasi hindi pa po sumasagot ang ating Pangulo dito po sa issue niya, sa droga, sa video po. Di po ba? Hindi pa sumasagot yan. Tahimik pa po ang ating administrasyon. Di po ba? Kaya komentohan muna natin ngayon ang politika. Talagang yung politika po, talagang napakaaga naman po talaga nilang namulitika. Di po ba mga katambay? Inumpisahan nila napakaaga kay Vice President, yung sinasabing unit team. Ngayon, iba na po ang ka-unit team ng Pangulong Marcos mga katambay. Ito po, napakaaga pong pamumulitika. Ito po, na sa Bisaya po, nakuha na po daw halos ang siyam na probinsya sa Bisaya ng ang mga gobernador at nagkaroon na po ng kasunduan o manifesto ang mga supporters ng Marcos administrasyon mga katambay. Pakinggan po natin sa balita ng UNTV. Salamat po sa UNTV mga katambay. Ito po, pakinggan natin at komentuhan natin. Kasabay ng pagdiriwang ng 455th founding anniversary ng probinsya ng Cebu, nagkaisang mga gobernador ng Visayas na pumirma sa isang manifesto bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa Marcos administration. Siyam na gobernador sa Visayas ang bumahagi bilang signatories mula sa Iloilo, Southern Leyte, Eastern Samar, Siquijor, Guimaras, Aklan, Negros Occidental, Bohol at Cebu. Dahil umano ng naturang hakbang na ipakita ang buong pwersang suporta ng mga probinsya para suportahan ang National Development Initiatives at ang bagong Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan po mga tambay. Po, narinig po natin. Politika po ang tinututukan ng bagong Pilipinas sa pangunguna po ng Pangulong Marcos. Hindi po tinututukan ang issue ng droga. Baliwala po sa kanila yan. Nagtetengang kawali po sila sa issue ng droga sa First Family at sa Bolt Test Vibe. Let's Bolt in! Di ba? Tananananan, tantang. Di ba? Ganun yan. Ano po yan? Bulag po sila dyan. Bingi at pipe. Lalo po yung mga sinasabing, yung mga nagtatanggol. Media. Social media lang po ang pailan-ilan po bumabanat yung mga sinasabing mga attack dog, mga GCash vlogger, mga bayaran daw ayon kay Kalbo, yung sa Kalbong vlogger, mga tambay. Bayaran daw po sila. At sinasabing yung Mamang Pogi sa sa Bicol at yung sila Jarrett, mga tambay. At yung grupo po nung isang commentator si Abe, yan ang mga talagang at si Secretary Larry Gadon, di ba mga tamis, si Senadora Trillanes, dating senador, Laila de Lima, dating senadora, di ba? Yan po, yung Makabayan Black, medyo kakampi nila, di umano yan, mga katambay, di ba? Napakarami na pong kakampi ang bagong Pilipinas pagdating sa politika, mga katambay. Talagang very powerful pagdating sa politika, kaalyado na lahat ang sinasabing Kamara at majority sa Senado. Ngayon naman, sa gobernador naman po, sa Bisaya, kinupo na po lahat ang botante. Halos nakuha na po lahat ang mga politiko sa ating bansa ng bagong Pilipinas, mga katambay. Halos kanila na po lahat. Wala na po yata itinira sa sinasabing oposisyon ang bagong Pilipinas. Gaga kakarampot na lang, mga tambay. Mumo, kumbaga sa bigas, sa kanin, mumo na lang ang binibigay ng bagong Pilipinas sa mga kalaban nito. At talaga sobrang lakas ng bagong Pilipinas dahil nakikita naman natin kung paano talaga sila mananalo di umano dahil sa ginagawa sa ating bansa. Di ba? Proyekto, flood control, 5,500 project. 1 bilyon mahigit isang araw. Ang gastos, tinangay ng baha, mga tambay, kapaki-pakinabang. Talagang kayang ipanalo ng bagong Pilipinas, mga tambay. Yung pangakong 20 pesos na bigas, napangarap yan. Pangarap, mga tambay. Kaya mananalo tayo yan sa darating na 2025 sa eleksyon. At yung pabahay na 1 milyon,
Isang taon. Magandang proyekto yan, mga tambay. Kaya natin ipanalo ang bagong Pilipinas. Yung mga issue sa mga smuggler, kartel ng bigas, proyekto yan, mga tambay. Di ba? Yung kahirapan, nagtataas ang bilihin. Di ba? Lahat na tumaas. Unano na lang ang hindi tumataas. At ang bumababa na lang, sabi ng mga Pilipino, yung mga sinasabing medyo green ng pag-iisip, panty na lang daw ang bumababa sa Pilipinas, mga tambay. Nakakagulat sa bagong Pilipinas. Talagang very proud po ang pamahalaan natin na talaga endorso sa atin ang political nila, ang bagong Pilipinas. Yung mga perang hindi maipaliwanag sa PhilHealth, yung mga sobra-sobrang nananalo sa loto, programa ng bagong Pilipinas yan, mga tambay. At yung sobra-sobrang ayuda na hindi nabibigyan lahat ng Pilipino, lalo mga taxpayer, programa ng bagong Pilipinas yan. Yung pinahihirapan tayo makabili ng murang bigas, kailangan pumunta pa tayo sa Kadiwa. Sa Kadiwa tayo pumunta. Hindi natin alam kung ilan ang Kadiwa sa buong Pilipinas. Pinahihirapan tayo. Proyektong maganda ng bagong Pilipinas yan, mga tambay. Kaya talagang lahat halos ng politiko pupunta rito sa bagong Pilipinas. Halos lahat. Sa Kamara, sa Senado, Gobernador, Mayor, Kapitan, hindi talaga nila iiwanan ng bagong Pilipinas. Napakaganda ng mga proyekto. Kapaki-pakinabang sa taong bayan, mga katambay. Kaya sa darating na halalan, lahat ng magagandang programa, sinabi ni Kamanong, iboto natin yan, mga katambay, ang bagong Pilipinas. Nakita po natin. Unang bagyo pa lang ang dumating sa atin. Nakita natin kung paano mag-response ang bagong Pilipinas, mga katambay. Mas mainam pa yung Vice President. Nasa bakasyon. Pero yung ayuda, nauna pa sa tulong ng pamahalaan ng bagong Pilipinas, mga katambay. Yan ang sinasabi ni Kamanong. Ngayon, napakalaki na naman ang budget ng Pilipinas. Ilang trilyon. Confidential fund. Travel fund. Bilyon-bilyon. Di umano. At hindi pa binabalita ng mga mainstream media ang budget naman ng Kongreso at ang budget ng mga senador, mga congressman. Wala pa. Hindi pa natin nakikita ang budget ng bawat senador, budget ng bawat congressman, buwan-buwan kasama party list, at ang budget ng speaker, at ang budget ng Senate President. Wala pa yan, mga katambay. Kaya sa bagong Pilipinas tayo, lahat sikreto, lahat confidential, hindi natin pwede hinga ng resibo. Tatak, bagong Pilipinas yan, mga katambay. Nagtatanong lang si Katambay Manong, mga katambay. Kayo po, mga katambay. Mga kababayan natin, Bisaya. Mga kababayan natin, mga Bisaya, nagtatanong po ako sa inyo. Kayo po ba ay boboto talaga? At ang inyong mga gobernador, sa nabanggit po sa balita, talagang meron na pong kasunduan na talagang sila po, kayo po, mga nasa Bisaya, hindi nyo po iiwanan at talagang tatangkilikin nyo po ang bagong Pilipinas. Kayo po, mga kababayan nating mga Bisaya. Ito po, sa pangunguna po ng Cebu, yung mga kababayan natin sa Cebu, sa bagong Pilipinas po ba kayo? Dahil napakaganda po ng ginagawa ng gobyerno natin ngayon, mga tambay, di po ba? At kasama po ang Iloilo, Leyte, Eastern Samar, Siquijor, Guimaras, Aklan, Negros Occidental, at ang Bohol. Mga kababayan, lahat po ba kayo, mga kababayan ko Pilipino, ay boboto kasama na inyong gobernador sa bagong Pilipinas? At ang tanong ni Kamanong, walang nagpapanalo na siyam na gobernador. Kung siyam na gobernador lang ang boboto sa bagong Pilipinas, olats! Kailangan po ang bumoto taong bayan, hindi po gobernador.
Di po ba mga tambay? Never nagpanalo ang gobernador, mayor, congressman, senador, kahit mismong presidente, mahirap magpanalo dahil ilan lang po sa bilang. Ang kailangan po, milyones ang boto ng senador. Di ba? At milyon din po, o daang libo ang boto ng gobernador at ang mayor. Di ba? Congressman. Kaya po, natatawa lang si Kamanong. At parang tinatakot po si Vice President Sara Duterte na nagsama-sama na po ang probinsya ng Bisaya. Ang mga gobernador, nagpirmahan na, nakatambay, para pabagsakin. Dahil alam naman natin mga Pilipino na talagang ang Vice President, ang malapit na malapit at talagang may kasiguruhan na tumakbong presidente na susunod sa ating, Pangulong Marcos kung sakali man. Di po ba mga tambay? At tandaan natin, may history po ang dating Pangulong Duterte. Ni isang gobernador. Mabibilang lang yata sa daliri ni Kamanong ang sumamang senador, sumamang gobernador. Sumamang gobernador. At congressman, mayor, senador. Di ba? Sa dating Pangulong Duterte. Ano nangyari? Sinamahan nila halos lahat ng gobernador, congressman, senador, mayor, di ba? Na kay Mar Rojas. Di ba? Olats! Talo. Di ba? Ngayon, ipagmamalaki ulit, ibabalik na naman ng bagong Pilipinas yung diskarte na ginawa ni Mar Rojas na olats sa dating Pangulong Duterte kay BP Sara. Ngayon, ang mag-iendorso sa bagong Pilipinas, mga tambay, di umano, ay isang addict daw, di umano. Drug user. May grupo ng Voltes 5. At may code na t-shirt, white shirt. Pag sinabing white shirt, wala na tayong droga. Kailangan kubuhan na tayo. Ubos na ang white shirt. Let's vote in! Ganoon po ba? Kasama ang Voltes 5 at ang First Lady di umano sa issue ng droga ang magtataas ng kamay sa'yo. Bilang ito ang susunod na senador. Itinaas ng isang may issue sa droga. Di umano. Tambay. Itinaas ang kamay mo. Mananalo ka kaya? Tanong ni Kamanong, mananalo kaya isang politiko, isang gobernador, pag itinaas ng isang presidente na may issue sa droga na hindi tinutuldukan, hindi sinasagot ang issue kay Maharlika at kay Miss Cathy Binag at kay dating PIDEA chief, I think, nakalimutan ko na yata pangalan nun si PIDEA chief. Di ba? Na may issue rin na bidyong hawak yun. Kasama sila Maricel Soriano di umano. At marami pang iba, di ba? Morales! Si PIDEA Morales, Chief Morales, naalala ni Kamanong, di ba? Nakakatawa lang mga katambay. Pinagmamalaki po ng bagong Pilipinas ang kanilang matinding, sani puwersa laban sa BP Sara Duterte sa darating na halalan. Sa 2028 pa yan. At syempre, kailangan nilang makapasok at makasigurado. At syempre, happy together, party together. Pag nanalo lahat ang endorso na senador ng bagong Pilipinas, happy na. Party na raw di umano. Sobrang party, sobrang travel na naman mga tambay. Mucho dinero. At talagang si Juan de la Cruz, didilat na lang ang mata sa inggit. Dahil napakasarap ng dinadanas nila. Binoy mo, sweldo pa lang, daan-daang libo na. May bonus pa, may allowance pa, may pocket money pa pag nagbakasyon. Sobra. Itaas ang kamay ng may issue sa droga, panalo na. Laganap ang droga sa ating bansa. Krimen, number 1 ang Metro Manila. Sa pinakamataas na krimen sa bansa at sa buong Southeast Asia. At panglima tayo sa hindi na safe na bansa. Airport natin, may mga issue. Worst airport. Nakakalungkot lang. Tapos, ipagmamalaki ng bagong Pilipinas na kayang-kaya nila na straight at ipanalo
ang lahat na pambato ng bagong Pilipinas. Mga taga-Bisaya kong kababayan, kayo na po ang makakasagot. Kayo na po. Dito po sa sinasabi ng inyong mga gobernador. Siyam na probinsya, siyam na gobernador ang magpapanalo sa halalan, mga tambay. Sinasabi ni Kamanong, walang nagpanalong gobernador, congressman, senador, at mga mayor kay dating Presidente Duterte. Ang nagpanalo, tayong taong bayan, tayo mismo, hindi mga politiko. Di ba, mga tambay? Kayo po, ano masasabi nyo, mga taga-Bisaya? Tinatanong kayo ni Kamanong, sagutin nyo po si Kamanong. Ipapanalo nyo po ba ang i-endorso ng bagong Pilipinas? Pakisagot na lang po. Muli po, si Katambay Manong, natawa at nagulat sa pinagmamalaki po ng mga gobernador ng Bisaya at ang sinasabi ng bagong Pilipinas na kasunduan po ng mga ito. Muli po, si Katambay Manong, sa muli po, paalam, ingatan nawa, bye-bye.